Abraham ay naglakbay sa Kahilaga patungong Negev. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Mayaman na noon sa Abraham, marami na siyang tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot, nakasama ni Abraham, ay marami na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahong din yon, ang mga Kananeo at Pariseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo ako sa kaliwa, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ko. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar, ay sagana sa tubig tulad ng halaman ni Yahweh. Saan ako? Anong verse na yun? 10? Ayun. Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halaman ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natupok ang Sodoma at Gomora. Kaya ipinili niya ang dakong silangan ng kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Yun. So, tungkol ito sa paghihiwalay ni Abraham at ni Lot. So, si Lot, siya po yung isa sa mga pamangkin na laging kasama ni Abraham. Diba? So, noong panahon na ito, sa Abraham po ay masagana. No, pati yung mga descendants niya, yung mga parang kamag-anak niya, mga ari-arian nila ay sagana. Ganon din naman si Lot. No, kaya naman dumating sa point na parang hindi na sumapat yung pastulan, yung lugar para sa kanila. Kasi nga, ang dami na nilang mga ari-arian. Nandun yung baka, tupa. So, nag-aaway na yung kanyang mga tauhan, pati na rin silang dalawa. So, si Abraham nag-decide siya na mag-separate sila ng ways. No? So, ano nangyari doon? Ayan. So, yung whole land na meron kay Lot, kumbaga nakaasa yung buong land sa bawat isa sa kanila kasi pamilya ni Abraham at pamilya ni Lot. Tama ba? Ayan. So, minsan, paano ba tayo nagde-decide? Titingnan natin, sabi nga, your decisions defines you. No? So, tayo daw, kumbaga nade-define tayo ng mga decisions natin. Okay, so kayo, paano ba kayo nagde-decide sa isang bagay? Paano mo ba pinagdidesisyonan yung isang bagay? Bawa may mahalaga kang dapat pagdesisyonan. Ano yung una mong ginagawa? Sa pala-desisyon ako. Sa grupo lang naman ako pala-desisyon. Sa grupo lang. Pero sa amin, sa bahay, pag meron akong kailangan gawing desisyon, sinasabi ko muna sa asawa ko. And siya yung pinag-decide ko. Hindi, sasabihin ko na pala sa asawa ko para siya na mag-decide. So, para sa kanila yung lalaki yung nagdidesisyon. So, si Che naman. Kaya pala ako mag-decide. Saan si Raya? Sa akin, nung una, pala decision din ako eh. So, wala akong pake sa sasabihin niya. Kasi pag ginusto ko, pag decision ko. Diba? Pero ngayon, sa amin na
bilang siya yung lalaki, siya yung leader sa amin, natutunan ko na pag nag-decide ako, kailangan idadaan mo na sa kanya. Pinalaya na nga. Sige, dito naman sa mga teams natin. So, paano ka nagdedesisyon sa mga bagay-bagay? Anong ginagawa mo? Anong mo? Apol? Ay, apol. Nakalimutan kayo na yung... Ay. Sa akin pinag-iisipan ko muna kasi baka yung mag-decision ako bigla pagsisihan ko. Ayan, so nag-iisip muna sila, yung iba naman nakabase sa decision ng iba, tama ba? Yung iba naman nakabase sa decision ng asawa. Siyempre, kasi nga, tayo sabi nga nila, pagka mother, ay may asawa ka na dapat nagpapailalim nga, di ba? Napalaya na talaga. No? Amen ba? Okay, so titignan natin, no? Ano ba ang nangyari sa decision ni Lot at sa decision ni Abraham? So, si Lot, ang ginawa niya, kasi nga, yung decision niya, kailangan niya gumawa talaga ng parang nasa point siya ng time na yon na napakahirap mag-decide. Tama, kasi they need to separate ways No? So parang yung time na yon, ang hirap mag-decide kung saan ka. Sabi ni Abraham, sige, sabihin mo kung gusto mo sa kanan, ako sa kaliwa. Kung gusto mo naman sa kaliwa, ako sa kanan. So si Lot, anong ginawa niya? Paano siya nag-decide? Yun, sabi sa verse 10, di ba? Iginala niya ang kanyang mga mata. At ano yung nakita niya? Yun, kapatagan. Ano daw meron sa kapatagan ng Jordan? Marami. Diba? So, napakasagana. Nakita niya na yung lugar ng Jordan ay napakasagana. Ay, mukhang okay dito Tama ba? Ay, mukhang maayos dito Mukhang magiging maganda yung buhay namin dito. Tama ba? So, si Lot, nag-decide siya based sa kanyang nakita. Okay, kasi sabi doon, di ba, sa verse 10, iginala muna niya ang kanyang mga mata. Tama po, minsan we decide according sa nakikita natin. Di ba ganun, which is true naman po talaga. Kagaya sinabi ni Faith, di ba? Tinitignan ko muna kung kung okay ba yung sitwasyon Tama ba? So, minsan kahit naman okay yung isang sitwasyon, parang, bakit ganun iba yung naging resulta? Tama po ba? So, si Lot, ganun yung nangyari sa kanya. Okay? Nung ginala niya yung mga mata niya, ano nangyari? Nag-decide siya based sa kanyang nakita. Naakala niya okay pala dito. Naakala niya ito ay maganda. Kasi masagana. Siyempre nga naman, iniisip niya nung nag-decide siya is yung mga family niya, nakaalis sa kanya, mga tauhan niya, mga kambing niya, mga baka niya. Diba? So, naka-base sa kanya. Pero, based sa kanyang decision na yon, no, sa mga tinignan niya, ano kaya nangyari sa decision ni Lot? Sige, basahin natin sa Genesis 19:26 to 36. So, sige, babasahin ko po sa inyo. Ayan, ito yung nangyari based sa sinabi ay sa dinicide ni Lot. Ngunit, lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Yun. Kinabukasan, maagang nagtungo sa Abraham sa daong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula noon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumaas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. So, ibig sabihin, ito yung panahon na ginunaw na yung Sodoma at Gomora. Tama ba? Sa takot ni Lot na namanatili sa Zoar, sila ng dalawa ng kanyang anak na babae ay umakyat sa kuburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi niya na tayo maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa ilasingin natin siya at sipingan para magkaanak na tayo. So parang ang nangyari, yung mga anak ni Lot, sinipingan siya. Tama. So kung
i-share natin yung kwento, ano nangyari sa decision ni Lot? No, sa akala niyang okay, kasi ang ganda ng lugar, akala niya doon magpa-prosper yung ginagawa niya kasi okay sa paningin niya eh. No, but tatandaan natin, sabi nga, parang hindi lahat ng okay ay maganda. Tama po ba? So, minsan, good intentions are not enough. Diba? Minsan yung intention natin is hindi enough para sabihin natin okay yung decisions natin. No? So, gaya na sinabi doon ni Lot na ano nangyari sa kanyang mga pamilya. No? Nagkanda, parang nagkasala. Kasi nga yung lugar na tiniran pala nila ay, sabi doon, diba, sa verse 13, na parang yung lugar pala na yon is puro kasamaan. Puro kung ano yung mga ginagawa nila. So, ang nangyari sa story na yon is naging masama din yung pinagagagawa or nagkakasala din yung mga anak niya. So, hindi rin pala okay. Ibig sabihin, good intentions are not enough. No? Ano ba ibig sabihin nun? Good intentions are not enough. Actually, yung ginawa ni Lot na decision, yun na naman yung yung intention niya na, ay, sa tingin ko okay naman to eh. Which is good ang intention niya. Tama po ba? Kasi ang tinignan niya is mapapabuti dito yung mga kamag-anak ko, mapapabuti dito yung mga tauhan ko. But, tatandaan natin, sabi nga, good intentions are not enough. Hindi sapat na feeling mo lang. Kasi feeling mo lang yon. Tama po ba? Ayan, kasi ate, feeling ko dito ako mas, okay. Feeling ko pag kinuha ko tong course na to, talagang mag-e-excel ako. Ay, feeling ko pag kasinunod ko yung gusto ko, magpa-prosper ako eh. So, minsan, yung intention natin is not good. Ay, ate, sige na, kasi okay naman yung intention ko, tingin ko, magpa-prosper naman, at magiging mabuti naman yung decision ko. Okay? So, ibig sabihin, hindi lahat pala ng good intentions natin ay enough na yon na reason para gawin or mag-decide. Amen po ba? Okay. So, ano naman ang nangyari, diba, sa decision ni Abraham? So, bago yon, papansinin natin, yung decision ni Lot, very similar sa dinicide nyo kanina. Tama po ba? Di ba yung sa game natin, ano nangyari? So, nag-base kayo, ay kasi gusto ko sa Japan dahil mukhang magandang opportunity. Tama po ba? So, iba naman, sabi narinig ko, ay gusto ko dito kasi mukhang, paradise in Norway, di ba? Mukhang maganda sa Norway. Tama po ba? So, yung iba, tayo, parang papansinin natin, very similar yung, icebreaker natin kanina, kung paano tayo nagde-decide. Pero sabi nga, kagaya ni Lot, no, he made kala niya, maganda yung naging decision niya. Pero hindi pala. Pero meron palang consequences, which is disastrous. Diba? Akala natin, okay sa Norway, tapos na-human traffic ka pala. Diba? Nabiktima ka ng scam. Tama po ba? So, good intentions are not enough. Minsan akala natin yung decision natin ay okay at maganda. Pero hindi naman pala. May mga consequences na kaakibat. Okay, ano naman ang nangyari sa decision ni Abraham? Sige, basahin natin sa Genesis 13 verse 14 and 17. Genesis 14. Meron ka ba dyan, Sim? Okay. Ayun. So, sabi sa Genesis 13:14 to 17, pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga saling lahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na hindi kayang bilangin inuman.
Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa inyo. Lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So ano naman yung way ng pag-decide ni Abraham? Based sa binasa natin. And then, Ano yung natira lang sa kanya? ayan, kung ano yung natira sa kanya, dun siya. Ano pa? Ano pa? Diba, sa decision naman ni Abraham, kinausap siya ng Panginoon. Diba? So, ibig sabihin, based sa kanyang decision, nag-base din siya sa decision ng Panginoon. Nakinig siya sa Diyos. Kaya nga sabi, pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at magiging lahi mong magpakailanman. Okay, so the same path, no? Ibig sabihin, yung decision na ginawa ni Abraham is contrast sa ginawa ni Lot. Okay? So, si Abraham, hindi siya nag-decide based sa sarili niya. Ibig sabihin, nag-decide siya ng galing sa Panginoon. No? Sabi dito, he went where God told him. Okay? So, pumunta siya kung saan sinabi ng Panginoon sa kanya. Diba? Hindi siya nagpasilaw sa okay naman. Hindi siya nagpasilaw sa feeling niya. No? Hindi siya nagpasilaw sa magagandang opportunities na nakita ng mata niya. Okay? So, ibig sabihin, nag-base siya kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. At alam naman natin, at minsan hindi natin alam, di ba, kung ano yung kung saan pupunta yung sarili nating desisyon. Tama po ba? Kayo po ba naka-experience na ba kayo nun? Dumating na ba kayo sa point ng life nyo na ang hirap mag-decide? Diba? Yung parang minsan kailangan mo ng pag-desisyon ng isang bagay. Pero ano ba yung action na ginagawa nyo? No? Ano ba yung way na ginagawa nyo? Nagde-decide ba kayo ng kagaya ni Lot? O nagde-decide ba kayo ng kagaya ni Abraham? No? So sa Abraham, nag-decide siya based sa kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi siya nag-base sa paningin niya, sa feeling niya. Okay? Nag-base siya sa gusto ng Panginoon sa kanya. And sabi nga, di ba, His ways are higher than our ways. And diba? His ways and His thoughts are higher than our thoughts. So, sa Abraham, naniniwala siya sa bagay na yun eh. Na yung thoughts ng Panginoon ay higit kesa sa Kanya. Yung ways ng Diyos ay higit pa kesa sa Kanya. Amen po ba? Ayan. So, kung iaalaw natin yung mga sarili natin na talagang magtiwala sa Panginoon, kung iaalaw natin na yung sarili natin ay maging guided ng Diyos, di ba? So, mapupunta tayo sa place kung saan tayo ay doon dapat. Okay, minsan nagkakamali tayo kasi nagbe-base lang tayo sa laging feeling natin eh. Nagbe-base tayo sa mga comfort zone, kumbaga. Tama po ba? Ayan. So, ako, isa sa mga share ko lang yung aking testimony regarding this one. Actually, bago po akong, parang naging ugali ko na rin na makinig din sa Panginoon. Lalo na nung, alam ko ng mga disciple ko eh, lagi ko kasing sinasabi sa kanila. So, noong time kasi na ako po ay nag-work, di ba, nakagraduate ako, 4 years akong nag-work sa industry. No? Parang office siya, tapos 4 years ako doon. Then, I found myself na parang nandun lang ako. Marami nagsabi sa akin, sige, ganito ganyan, umalis ka na dyan. Yung papa ko, araw-araw niya ako sinasabihan na, sahod mo, di makabuhay. Sakit na, di ba? Wala nga natitira sa akin. No? Alam niyo ba, yung binibili ko nga dati, tag-100 lang na panta, tag-100 na damit. Nasanay ako ng gano'n, tapos ang sakit-sakit na sa akin. Nasasabihan ka ng gano'n everyday. Kaya talagang, Lord, alam mo yung nag-cry out ako sa Panginoon. Hindi yung cry, ibig sabihin ng cry out, parang talagang everyday umiiyak ako sa Lord. Sabi ko sa Lord, parang ang hirap na araw-araw ako na nag-struggle ng ganito. So, help me sa ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung plan mo para sa akin?
No? So, yun yung naging way ko. Tapos, pagkatapos nun, tinulungan ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng karunungan. So, binigyan niya rin ako ng passion to teach. So, ako po ay enroll ako habang nagtatrabaho ako. Nag-units ako for teaching. Tapos, nagulat na lang yung mother ko na, akala ko naglalaro-laro ka lang, teacher ka na. Diba? Kasi maaga ako papasok, gabi ako uuwi. Sinabi niya yun sa akin nung nag-oath-taking na ako as teacher. Sabi niya na, akala ko talaga naglalaro-laro ka lang. No? Kala niya kung ano ng mga ginagawa ko, yung pala, teacher na daw ako. So, after that, alam niyo ng mga disciple ko na pagkatapos kong bago ako nakapasa actually, nag-apply, na ako sa trabaho ko, tawag niyo to? Resign kasi nga ang daming nangyari. Nag-pray ako sa Lord, sabi ko, Lord, gusto ko makapasok sa dati kong school, sa STI. And sinabi ko sa mga disciple ko na I believe dito ako. And I thank you, Chay. I believe dito ako. Sabi ko sa kanila, wala pa yun, walang kasiguraduhan yun, alam nila yun. Tapos, that was July. And then, talagang nag-pray ako sa Lord every day. Tapos, binibigay ko yung mga tithes and offering ko din. Talagang naging faithful ako sa bagay na yun. And alam niyo yun, nagugulat na lang sila, ate, ang galing kasi nakapasok ka na, naging left passer ka, until up to now nag-public school ako. Bago rin ako mag-public, talagang nanalangin ako. Kahit na sinasabi nila sa akin na yung mother ko kasi 1 year pa lang, 2 years pa lang ako sa private school, wala pa akong ibang karanasan sa pagtuturo. Gusto niya na ako mag-public. Diba? Siyempre, nanay, gusto niya nasa greener pasture ako. Tama po ba? And naiintindihan ko siya sa bagay na yon. Pero ako sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya, everyday niya ako kinukulit, nak, mag-public ka na. Sabi ko, ma, hindi. Walang sinasabi yung Lord sa akin. Hindi dahil, gusto ko sa SCI, hindi dahil ang lamig-lamig-lamig. Tama ba? So, hindi dahil, okay naman yung sahod, hindi dahil gano'n. Kumbaga, naniniwala ako na yung Diyos, may perfect timing para sa akin doon. Sabi ko, yun yung word ko kay mother. Sabi ko, ma, naniniwala ako na kapag sinabi ng Panginoon na go na ako. Diba? Kahit hindi niya na ako sabihan na paulit-ulit. No? So marami nagsasabi sa akin na umalis ka na, pero hindi. Ang ginawa ko lang is talagang dumulog ako sa Panginoon. Hiningi ko yung karunungan na yun sa Panginoon. And alam niyo ba, syempre alam natin pag nag-a-apply po tayo sa public, halos ang tagal mo mag-aantay. Tama po ba? Ayun. So 1 year, 6 months ka mawawalan talaga ng trabaho. Pero ang Lord napakabuti sa buhay ko. Kasi when I decided na talagang narinig ko sa Lord, personally na go na, di niya ako binigo. Diba? So 1 month lang po ako nawalan ng trabaho na inagad ako sa public. So isa pang bagay na maganda doon, yung favor ng Lord is magkasama pa kami ng ate ko sa eskwelahan. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag tayo nag-decide, tumulog tayo sa Panginoon, if we allow ourselves to be guided by God, hindi nga tayo bibiguin, diba? Hindi ka niya papahiyain. Amen po ba? So, lahat, whether it is small or big decision, alam ng Diyos yung puso mo. No? So, siguro kung nakinig ako sa mother ko, hindi ko na sinabi na hindi ako nakikinig sa mama ko, pero iba pag nanggaling sa Panginoon. Amen po? Ayan. So, siguro nakinig ako kay mama ng that time na mag-resign ako. Yes, makakapasa ako. Siguro matagal din. Ayoko kasi nung nababakante ako Ayoko yung feeling na wala akong ambag sa bahay. Hindi kasi sanay ka Di ba po? Tama ba? So, ayoko ng feeling na gano'n. Kaya ayoko rin i-end up yung gano'n. Talagang nanalangin ako sa Panginoon. Same goes with us. Diba? Ayan. So, alam ko, may mga, ayun yung isang pinaka-bagay na mahirap na desisyon para sa akin. So, kung tayo, if ever na darating tayo sa pinaka-matinding desisyon ng buhay natin, i-allow mo yung Diyos na i-guide ka niya. Kasi hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya bibiguin sa pananalig mo sa Kanya. Amen po ba? Ayan. So, tatandaan natin, the safe path is in God's. Amen po? So, nasa Panginoon yung safe path natin, hindi sa feeling lang natin. Amen? So, yun lang po. God bless you po.